Ito yung mga river dito na ginagawa nila. Yan. Kuya, pwede magtanong kuya? Para saan itong ginagawa niya? Tulay sa... sa may Tawiran Bridge. Oh. Kayo rin pala dun gumagawa? Kayo rin. Sige, thank you thank you po. So ito yung dulo niya siguro na pinaka distance niya mula dun sa may kalsada. So nasa 128 meters. So meron pa silang 1 kilometro mahigit. Yan na yung airport. May mga dyan mga bangka. So ayon sa nakausap natin nung nag-vlog tayo dito last year, itong gagawin nilang tulay ay by phase siya. Itong muna, 2 lanes sa kaliwa natin yung gagawin nila. And then pag natapos yan, nalagyan na ng mga girder saka mga slab dito naman sa kabila. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkaroon din ng expressway na layuning mapabilis ang biyahe na hindi aabot ng 30 minutes mula Maynila. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Pag natapos na ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami ang mga negosyo, investor at lalong-lalo na ang turismo sa Bulacan. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa may Marcelo H. Del Pilar Street. At dito, mapapansin natin dito na mayroong ginagawa dito. Ito yung laging binabaha na area dito sa may papuntang Valenzuela sa Bulacan. Yan. So as you can see, yung kalsada dito ay tinataasan na siya. Yan. So bali ngayong araw pala ay mag-update tayo dun sa may New Manila International Airport. So ito yung madaanan mo kasi na kalsada papunta dun sa may ginagawa nilang airport. So makita nyo naman dito na talagang puspusan yung ginagawa nila. Mataas to, parang abot to ng mga 20 inches itong ginagawa dito na kalsada. Kumbaga ito yung rehabilitation na ginagawa nila dito. Kasi sa mga nakaraang mga taon ay laging dito binabaha. Laging mataas dito yung tubig, lalo na pag malakas yung ulan. Yan, ang ganda na taas na. Pinantay na dito. Nakapantay na dun sa may ginawa nila nung una dito sa may Arkong Bato. Yan, ganyan kataas nyo. Ito yung unang ginawa dito na rehabilitation ng kalsada. Tapos mayroon ding dito, mayroon ng mga pabahay dito. Hindi ko lang alam kung sa gobyerno yan, itong pabahay dyan. Dami Yan, ito yung Petron dito na nalubog sa baha. Yan, dito rin, malalim din dito na area. Ipakita ko na lang sa inyo yung last update natin. Ganyan siya. Nung yun, mga 2021 o 2 yung update natin na baha dito. Kasi hindi pa ginawa yung kalsada. Ngayon ay hindi na binabaha dito. Kasi dito, naiipon yung tubig lalo na pag malakas yung ulan. Malayo naman to sa dagat, sa Manila Bay, malayo to. Hindi ito karugtong doon sa may Obando. Dito lang talaga pag malakas yung ulan. Parang kulang dito yung drainage system sa bandang Valenzuela. Kaya nagkaroon dito ng baha pagka malakas yung ulan. Naiipon, kumbaga, naiipon yung mga ulan na bumabagsak.
Yan, tsaka dito yung critical na area dati. Dito sa may simbahan ng parokya ni San Diego, Alcala. Yan, dito sa may harapan natin. Diyan lagi yung binabaha pag malakas yung ulan. Yan, kaya natin dyan kung meron ng mga magbabago dyan, improvement. Kaya natin dun sa unahan kung kung meron ng din, development dun. Ito, tapos na to, mataas na dito. Ipakita ko sa inyo yung 2021, yung dito, yan, ganyan siya. Ganyang kataas yung tubig pag malakas yung ulan. Yan. Pero ngayon, tingnan nyo naman, okay na yung kalsada. Hindi na siya dito, mababa na parte. Hanggang dito, hanggang tuhod to pagka malakas yung ulan dito. Ayan ang taas ng tinaas ng kalsada dito. Kung isipin nyo yan yung tindahan, yan yung una, pinakauna, ang lalim na. Yan. Parang 20 inches yung tinaas o mas mataas pa. Kaya natin dito. Wala pa yata. Hindi pa nadugtungan o nadagdagan yung dito, kalsada na mataas. Dito na yung dulo. Yan. Sana hanggang dun yun sa may, kasi baha rin dito sa parte na to. Yan. Hanggang dito yung baha pagka malakas yung ulan. Parang kasi to, isolated na area. Walang labasan ng tubig. Dito lahat na i-stuck. Yan. Good move naman nung ginawa ng Valenzuela, kasi mas maganda na yung daloy ng tubig dito. So yan, proceed tayo sa may New Manila International Airport. Let's go. Yan, nasa na tayo, Obando, Bulacan. At puntahan natin yung ginagawa dyan, kalsada. Tingnan natin kung saan na sila, kung malapit na sila sa airport ba. Kasi nung last update natin ay parang abot na to ng 200 to 300 meters yung layo. So ngayon, check natin kung na yung development dyan. Yan, tara siya. Tingnan natin. Last time nakapasok tayo dito nagpaalam tayo dun sa guard at pinayagan naman tayo. So ito yung papunta sa New Manila International Airport, and then yung kabilang way niya papuntang Navotas. So ganito na siya ngayon dito. Yan, last time inakupo na tayo dun Pwede nga sir, punta doon? Pwede ba punta doon sa dulo? I-vlog ko lang yung dulo. I-vlog ko lang tong dulo niya. Pwede ba? Yun. Sige sir, thank you Yan, dito pinayagan naman tayong pumasok dito. Ito yung mga river dito na ginagawa nila. Yan. Tulungin natin si kuya. Dami Kuya, pwede magtanong kuya? Para saan tong ginagawa niya? Sa tulay. Tulay sa... sa may Tawiran Bridge. Oh. Kayo rin pala dun gumagawa? Kami din yan. Kayo rin. Sige, thank you Thank you po. Ito yung ginagawa nila dito. So yung contractor pala dito ay yun din yung gumagawa dun sa Tawiran Bridge. So kabi-kabila yung dito ginagawa nila. Ito yung mga pinaka wall niya siguro to, o girders kung hindi ako nagkakamali. Yan. Naglagay muna sila ng platform dito sa may baba niya, tapos saka sila maglalagay ng yung mga rebar sa kanila bubuhusan. Yan na siya yung output niya.
Grabe. Tirik na yung araw. Mag-alas 12 na. Punta lang tayo dito sa may dulo. Ang ganda oh. Yan na yung airport oh. Sobrang lapit na dito sa atin. Mga ano to eh, pag nagpalipad ako ng drone mula dun sa may highway papunta sa airport ay nasa 1 kilometer, 1.3 parang gano'n to 1.5. So malayo-layo din. So siguro mga ano na lang to, 900 meters hanggang dyan to 1 kilometro. Ayan na yung airport oh, yung sa mga may puti-puti na yan. Ito na yung dulo. Marami silang masagasahan na ano, mga palaisdaan ito. Yan. Yan kasi didiretso yan dun no, sa area na yan. And then kakaliwa rin papunta dun sa Navotas. Ito yung gilid niya, tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Parang mayroon siyang slope eh. Nag-slope siya. Hindi siya diretso. Ayan o. Pag ganun siya, pa slope. Hanggang doon yun. Diba? May ginagawa rin dito. Yung pinakadike dyan, dike. Oo nga. Papunta siguro to sa ano, sa may tulay. Karoon din dyan ng parang pinaka seawall. Papunta dyan sa may ginagawa nilang Tawiran Bridge. Dyan na yung Tawiran Bridge oh. Itong parte na yan. Oo nga, malapit na lang dito. So baka connected dito kasi yung contractor nito, yung gumagawa dito, ay yun din yung contractor ng gumagawa dun sa Tawiran Bridge. Puntahan din natin. Daanan natin dun. Yan. So ngayon dito muna tayo. Tingnan natin dito. Meron na silang buhos dito. Matigas na yata to. Yan, tigas na nga. Natin doon sa dulo. Ito na yung pinakadulo. Nasa dulo na tayo ng ginagawa nilang kalsada. Kalsadang papuntang New Manila International Airport. May ibon no. Yan, ito na yung dulo. May sulat siya 128. Hindi kaya 128 lang hanggang doon. Pwede. So ito yung dulo niya siguro na pinaka distance niya mula dun sa may kalsada. So nasa 128 meters. So meron pa silang 1 kilometro mahigit. Yan na yung ano, airport oh. May mga ano dyan no, mga bangka. Yan, ito yung dulo niya. Dito na sila nagkatambak ng mga lupa. Yan, daming palaisdaan dyan, oh. Kung makikita nyo dito, sobrang dami. Hanggang dun yun, sa may ano, parte ng Malabon na yata to eh. Ayan siya. Maganda yung ginawa dito kasi para hindi siya ano, masira yung ilalim niya. Naka-slope siya. Ito naman yung pinaka 100 meters. Alright, puntahan natin yung ano, sa may Tawiran Bridge. May ginagawa dun eh. Check natin kung ano na yung status nung tulay na ginagawa nila. Kasi yung tulay dun ay marupok na. Malapit na masira yung luma. So kailangan matapos nila yun para matibag na yun. Alright, let's go. Yan, so bali itong ginagawa pala nilang reclamation dyan ay sinukat natin sa Google Map at umabot na to ng mahigit 1,800 hectares itong lahat na reclaim nila. So kulang pa siya ng
mahigit 500 hectares. Kasi ang total nito, lahat-lahat ay 2,500 hectares. So bali na hinto kasi yung pagkatambak nila dyan kasi kulang sila ng buhangin na. As per Sir Ramon Ang, last year pa sila nagsabi, mga September to October yata yan, yung announcement nila na pansamantalang ihinto muna yung pagkatambak ng mga buhangin dyan kasi wala silang pagkukunan o walang supply. Siguro yung sa may gitna ng dagat ay paubos na rin, sobrang lalim na, kaya hindi sila makahigop na ng mga buhangin sa ilalim. So alam ko yung mga source nila minsan ay dun sa Zambales, di ba may mga ano doon, mga malawak na salahar yata yun, salahar, o galing sa mga bundok na mga buhangin. Yan, dito nilalagay yon. Dito nilalagay yung mga iba o kinukuha nila doon papunta dito kasi may mga barko o barge na nagdadala papunta dito sa ginagawa nilang airport. Marami kasing doon, area, malawak yung area doon na pwedeng pagkuhanan doon ng panambak papunta dyan sa ginagawa nilang airport. So as per Sir Ramon Ang, nung 2024 October ay madidelay siya ng 1 taon itong pagkatambak nila ng buhangin dyan o reclamation na ginagawa nila. Sir, thank you. Thank you po. Salamat. Paalam lang tayo, kumakain na sila. Alas 12 na ng tanghali. Yan. May ginagawa rin silang dike dito, ito yung dike na yan, saka yung sa kabila may dike din doon, papunta doon sa ginagawa nilang tulay. Puntahan din natin. Let's go. Yan ang lalaki ng mga bakal, diba? Yan yung mga ginagamit nila. Kaya pag natapos to ay sobrang tibay itong ginagawa nilang kalsada dito, sigurado. Yan, ito mukhang malapit ng lagyan ng girders kasi may mga pier heads na itong tulay dito. Yan mababa pala dito nakaparte. Doon yung mataas. Ito yung ginagawang tulay dito. Ito yung lumang tulay na marupok na, marami ng bitak. Yan yung ginawa nila. Yan tinapyasan nila tong tulay mismo. Ganyan kalaki yung mga pier heads nito, tong tulay. So ayon sa nakausap natin nung nag-vlog tayo dito last year, itong gagawin nilang tulay ay by phase siya. Itong muna, 2 lanes sa kaliwa natin yung gagawin nila. And then pag natapos yan, nalagyan na ng mga girders saka mga slab. Dito naman sa kabila, titibagin na itong kalsada, itong tulay. Tapos ito naman yung gagawin nila. Kumbaga didikitan nila to Yan. Kaya merong bakal dyan kasi dudugtungan pa para maging 2 lanes siya, para mas malapad na sa mga motorista. Yan. Yung kanina nagtanong tayo doon, para sa tulay pala yung ginagawa doon, kasama to. Yan Yan. Yan, parang ito yung pinaka-girders niya nung tulay. Big kapal, di ba? Marami rin namimingwit dito. Tanghali na kasi kaya ito pa, meron pa dito. Puntahan din natin yung ginagawa dito or yung dating binabaharin dyan. Puntahan din natin kung ano na yung status ng ginagawa nilang rehabilitation ng kalsada. Let's go. Yan lang yan sa may Taliptip mismo. Kasi itong airport ay sakop ng Taliptip Tsaka alam ko Perez din, meron ding parte dyan. Yan, ito na yung arko. Kasi magkakadikit yan, tong Barangay Taliptip, Barangay Perez, saka yung Barangay Bambang. Yan, dikit-dikit yan. Sakop yan. Parang mayroong parte ng mga barangay na yun na nasakupan nitong airport. Yan yung airport malapit na rin dito.
Yan, ito yung ginawang ano dito, kalsada na mataas. Yan. Parang high tide na naman siya yata. O may ginagawa lang sa harapan. O ginagawa na yung kalsada dito. Ayun, ginagawa na ngayong kalsada. Ayos. Ayan, ginagawa na. Ay, sunod-sunod yung ano dito ah. Ginagawa nilang ano, rehabilitation ng kalsada. Yan, ito yung ginagawang kalsada dito. Ano to, tinataasan to. Dinugtungan yung dati na ginawa na. Ganyan siya kataas. Meron munang lupa sa ilalim niya. O saka siya papatungan ng ganyan. Semento. Andito na sila. Wow. Grabe yung mga development dito ah. Yan, ang taas na nito. Siguradong ano to, hindi na to abutin ng high tide. Meron ding ano dito, pison. Sana hanggang dun yun, sa may unahan pa, sa may barangay hall. Ang ganda na. Hanggang dito lang. Yun, hanggang dun lang. Siguro in the future lalagyan din to kasi mababa pa eh, kung parte na to. Don't leave me high and dry. Baby, you give me
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.